Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Praise God. So, before we start, mga kapatid, recap po muna tayo siguro yung last week. Recap lang. Ang tinuro po sa atin last week ni Sister Mary is about salvation is only by grace through faith in Jesus. Amen. So yung salvation natin is only by the grace of God at natatanggap natin ang salvation sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. So hindi yan, yung salvation po natin, hindi natin pinagtrabahuan, hindi natin, sabi nga ng Bible, not of works lest any man should boast. So hindi dapat tayong magmayabang na tayo ay ligtas na. Praise God. And dahil dyan, we give thanks to the Lord for His grace and the salvation na binigay niya sa atin. So, ang sunod po niyan ay yung tanong natin. Gusto kong i-post yung tanong dyan sa taas. The question is, how do you explain to someone who is searching for salvation? Paano natin may explain sa isang taong naghahanap ng kaligtasan at paano nila ito may experience? Paano ba nila magagawa yun? So, siguro, during this study ng salita ng Panginoon, siguro we can internalize na siguro ito yung ito yung dapat gawin ng isang tao naghahanap ng kaligtasan. So of course the pinaka-direct na sagot po diyan ay sa tanong na yan ay through the gospel of Jesus Christ. Amen. Sa pamamagitan ng mabuting balita ng ating Panginoon. Yung gospel is mababasa sa 1 Corinthians chapter 15. It is the death, the burial, it is the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Which is, ang tawag po dyan ay the good news. Amen. Dahil may good news, mayroon ding bad news. Ang bad news ay, all have sinned and come short of the glory of God. Ang lahat ay makasalanan, ang lahat po ng tao ay nagkasala at kapos short of the glory at kapos sa kaluhalatian ng ating Panginoon. At ang katumbas or ang kabayaran ng kasalanan na yon ay kamatayan sa physical at kamatayan sa spiritual. So, yun po yung bad news. Yun po. So, it is through the gospel of Jesus Christ. So, yun po yung ang solution po. Direct explanation. Praise God. So, tonight, ang ating pag-uusapan is about saving faith. Praise God. So, I want you to open your Bibles in the book of Hebrew, chapter 11, verse 1. Hebrew chapter 11, verse 1, it says, "Now faith is the substance of the things hoped for, the evidence of things not seen." Praise God. Ano ba yung faith? So, nabasa na natin in Hebrews chapter 11, verse 1, that faith is the substance, isang substansya, sabi ng Bible, that of the things hoped for, sa isang bagay na inaasahan natin at ebidensya ng isang bagay na hindi pa natin nakikita. It is faith. Pag nakikita mo na or ano mo na, hindi na yan faith, mga kapatid. Amen? So, doon sa verse na binasa po natin, Hebrew chapter 11, verse 1, ang ibig sabihin po ng faith dyan, conviction or firm belief. Yung po ibig sabihin ng faith po dyan. Conviction or firm belief of the truth of anything or simply belief or paniniwala. Yun po yung meaning po ng faith. And may para sa akin, may dalawang types or may dalawang form ng pananampalataya. Una, di ba, yung faith is belief. Una is yung mababaw na pananampalataya. Pangalawa is yung malalim or has a deeper meaning na pananampalataya. So yung mababaw na meaning ng pananampalataya or the shallow meaning of faith is, of course, yung simple na meaning is belief. Yung mababaw na yun is intellectually agreeing with the facts or ang tawag po nila dyan is intellectual assent. Ibig sabihin ng intellectual assent, it is believing something to be true. So, intellectual means sa utak, di ba? Sa mind. It involves the person's ability to think, to understand, at to understand ideas at information. So,
Pag sinabing faith sa mababaw na meaning ay pananampalataya at pananampalataya or belief through our intellect, through our mind, through our understanding. So yung biblical meaning ng faith naman, yung ibig sabihin ng biblical meaning, ito po yung pinakamalalim na meaning ng faith is kasama po yung intellectual assent or yung pagkaintindi sa isang bagay, praise God. At may kasama po siyang partner, which is ang tinatawag nila po doon ay trust or pagtitiwala. Yung trust naman po is actually relying on the fact, or ibig sabihin you rely doon sa katotohanan na yon na something na totoo. So yun po yung dalawang klase ng faith, yung mababaw at yung malalim. Yung mababaw through mind lang, sabi nila through verbal declaration lang. Parang naniniwala ako sa Panginoon. Hanggang dun lang. Alam ko na may Diyos, mabuti ang Diyos. Pero ang malalim na faith, it involves trust. Hindi lang yan, naniniwala ko na may Diyos, naniniwala ko na namatay ang ating Panginoon para sa kapatawaran natin, but also, we put our trust sa ating Panginoon. Yan po yung deeper meaning ng faith. Praise God. So, gusto kong illustrate yung sinabi ko through this picture. Diyan sa picture na yan. Ang picture na yan is, anong nakita niyo po? Upuan. Royal chair. Kasi royalty tayo, kaya yung royal chair. Pero dito sa upuan, ang tinatawag ko pong intellectual assent or yung about understanding or about believing something that is true ay, for example, itong chair, di po ba, na umuupo doon. Di ba? Lahat naman tayo nakakaintindi at nakakaalam na ang upuan ay design, ay ginawa siya para upuan ng tao. Di po ba? We know that. Alam po natin yon. Yun po yung mababaw na faith. Pero yung malalim na faith, hindi lang natin alam na ang upuan na yan is dinesign na para upuan ng tao. May kasama siyang trust. Or pag inupuan natin yung upuan na yan, ginamit natin, yun na yung may kasamang trust. Parang ganun po yung analogy or isang illustration about faith. Praise God. Hopefully, nag-gets niyo po yung illustration. Simple lang. So, value of faith. Ano ba yung value of faith? Praise God. Sabi nila, faith alone or faith itself has no worth or walang value. Yung pananampalataya daw, yung tinutukoy dito yung mababaw na pananampalataya. Yung mababaw na pananampalataya has no value. Wala siyang value. Kasi mental mental understanding lang, mental acceptance lang, or mental belief lang na ito ay totoo. Faith has value, nakakaroon siya ng value mga kapatid, when we include believing in the Word of God and includes also, believing God and His Word, and we put our faith sa ating Panginoong Jesus at sa Kanyang Gospel. So, nagkakaroon siya ng value once sinamahan po natin siya ng trust and belief sa ating Panginoon. Tapos, yung faith na yan na may value includes believing in His Word and believing in His Word and includes obedience o pagsunod. So, dapat samahan natin siya ng pagsunod or action. Right? Faith is more than mental assent. Sabi nga dito, mental assent, ibig sabihin mental understanding, mental acceptance, and verbal expression. Yung sinabi ko kanina na naniniwala ko sa Diyos, mabuti ang Diyos. It's more than that. It includes, sabi nila, it includes trust, reliance. Pag sinabing trust, you put your confidence and reliance, commitment, and of course, ito yung sinasabi natin, application sa salita ng ating Panginoon. So, therefore, mga kapatid, we need faith that leads to obedience. Yan po. So, yung saving faith na topic natin ngayon, hindi siya hiwalay dun sa word na obedience or word na pagsunod. So, basahin natin Acts chapter 6 verse 7. Acts chapter 6 verse 7. And the word of God increased, and the number of
And the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. Amen. Thank you, Brother Robert. So, dito nabasa po natin na yung disciple daw during that time in the book of Acts ay nagmultiply at dumami yung mga disciple ng Panginoon because the word of God increased. Ibig sabihin, marami nag-share ng salita ng Panginoon, marami nag-aaral ng salita ng Panginoon, maraming interesado sa salita ng Panginoon. That's why many disciples are nag-multiply. Pero hindi lang po dahil doon because sabi ng Bible, sabi sa binasa natin, marami din ang obedient sa pananampalataya during that time. So therefore, yung obedience na yan ay kailangan natin isabay doon sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. In the book of Hebrews, chapter 11, verse 7, sabi ng Bible, si Noah po ay sabi ng Bible, by faith Noah being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house. In other words, si Noah po ay binigyan ng warning ng Panginoon na magkakaroon ng baha, di po ba? So ang kanyang response ay nag-prepare siya ng ark to the saving of his family, of his house. So doon po yung isang example na nag-obey. Nagkaroon ng pananampalataya si Noah, then he obeyed the word of God by making an ark. So, yon. So, therefore, obedience to God's word is absolutely necessary sa ating kaligtasan. Si Noah at ang kanyang pamilya po ay naligtas because nagkaroon siya ng pananampalataya sa salita ng Diyos, sa pangako ng Panginoon, sa warning ng Panginoon, and he obeyed the word of God by making the ark. Gumawa siya ng arka during that time. Kaya naligtas po ang kaniyang family during that time. So, yon, obedience. Without obedience, mga kapatid, walang salvation na mangyayari. Praise God. Si Abraham, isang example pa si Abraham, Hebrews 11:8, sabi ng Bible, by faith Abraham, when he called to go out into a place which he should after receive an inheritance, obeyed and went out not knowing whither he went. So si Abraham naman po ay binigyan din ng utos ng Panginoon to go into a place. Hindi niya alam kung saan, pero nag-obey lang siya sa Panginoon. Then the Bible says that God blessed Abraham at nakuha niya yung blessings na galing sa Panginoon because he have faith sa salita ng Panginoon and he obeyed the word of God. So hindi lang salvation ang meron pag nag-obey tayo sa salita ng Panginoon. There is blessings also when we obey God's word. Right? 1 Peter chapter 1, 1 Peter chapter 4 verse 17, sino magvo-volunteer po? 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment, and it must begin with God's household. And if judgment begins with us, what terrible fate awaits those who have never obeyed God's good news. Oh. Amen. So, ito po ay NLT, New Living Translation version ang ginamit ko po dito. So, sinasabi po dyan, there is judgment at mayroong hindi magandang kahantungan ang mga taong hindi sumusunod sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. So, sabi dito, yung judgment daw ay nag-uumpisa sa bahay ng Panginoon, sa mga tao ng Diyos. And if judgment begins with the church, within the church, what terrible fate awaits those who have never obeyed God's good news or the gospel of Jesus Christ. So therefore, sabi kanina is obedience to God's word is absolutely necessary for salvation because mayroong judgment at mayroong masamang parusa ng Panginoon sa mga taong hindi mag-o-obey sa good news ng ating Panginoon. Praise God.
1 Peter chapter 4 verse 17, ito din po pala yun. Ito pala yun. Faith is alive only through our response and action. Amen. Ang pananampalataya daw po natin sa Panginoon is only alive gumagana siya or it works in our lives when through our response sa pamamagitan nating response sa salita ng Diyos at sa pamamagitan ng ating ginagawa or action towards God's Word. Mayroon po yung biblical verse sa James chapter 2 verse 17 hanggang 18, sabi ng Bible, even so faith, it hath not works, is dead being alone. Yea, a man may say, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without works, and I will show thee my faith by my works. So, in short, ang pananampalataya na walang gawa, patay. Faith without works is dead, and faith without work is not alive. Pero yung alive at buhay at gumaganang pananampalataya natin sa Panginoon ay nangyayari through our response at through our action doon sa pangako at salita ng Panginoon. So, question. Question. Sino pwede bang magtanong? Question. Possible po ba ng isang mananampalataya sa Panginoon? Mayroon siyang initial faith kay Jesus Christ, pero hindi pa rin ligtas. Sa tingin niyo, possible po ba na ang isang nananampalataya sa Diyos ay possible po ba hindi ligtas? Yes. Possible siya if there is not complete acceptance, commitment, and obedience. Ang nakikita ko diyan pag isang convert na, ibig sabihin na born again na, binago ka na ng Panginoon. Pero ang tawag diyan ng Bible is lukewarm. Ibig sabihin yung isang paa nasa mundo, ang isang paa nasa Panginoon. It is possible na hindi ka ligtas. Sabi nga ni Pastor Alan nung preaching niya, di po ba? Dalawa lang yun. Pag nasa Panginoon ka, na side, or nasa diablo. Pag ang yung side, isang kalahating side mo ay nasa Panginoon, pero ang kabilang side nasa mundo, belongs ka pa rin doon sa diablo. Right? So, it takes complete acceptance, commitment, at pagsunod sa Panginoon in order for us to be saved. Hindi pwedeng kalahati lang. Hindi pwedeng half-half. Hindi pwedeng lukewarm. Para po ito sa mga believers. Sa mga believers, be careful po. Dapat po ay mayroon tayong complete commitment, acceptance, and obedience sa ating Panginoon. Para naman po sa mga, wala tayong visitor dito eh. Para sa mga bisita po online or sino man makakapanood nito in the future ng mga bisita, or mga taong hindi pa na-born again. Praise God. Pag ikaw ay naniniwala lang sa Panginoon, you believe in God, alam niyo po na namatay ang ating Panginoon para sa ating kasalanan, binayaran niya ng kanyang dugo. Pero hanggang doon lang yung faith. Ang sabi ko kanina, doon sa umpisa, di po ba mababang faith po yan. And hindi yan nakakaligtas na faith. So, in order for you to be saved, kapatid, you need to believe that Jesus Christ died for you, pero dapat mo rin siyang i-accept at i-commit ang iyong sarili that you will serve God at dapat mangyari po ang gospel sa ating buhay. Ma-apply ang gospel sa ating buhay. Amen. Praise God. So, possible po talaga, no? Possible. So, sabi ng Bible, let us work our salvation with fear and trembling. So, I pray na lahat po tayo pagdating ng rapture, sabay-sabay. Pero sadly, kung hindi ka committed, hindi ka obedient sa salita ng Diyos, possible, maiwan po tayo. So, hindi po ako nananakot, but I'm just telling na ingatan po natin ating lakad sa Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. So, Abraham's obedience. So, kailangan ng obedience, di po ba? Si Abraham, pinakita niya ang kanyang obedience. Kanina nabanggit ko, si Abraham ay nag-obey sa Panginoon. Yung sinabi ng Panginoon, punta ka sa lugar na yon. Hindi niya alam kung saan yon, but he obey God. Dito naman, si Abraham ay nag-obey sa Panginoon kasi gusto ng Panginoon na i-offer niya ang kanyang anak na si Isaac. Medyo labag sa kalooban niya, pero dahil naniniwala at may pananampalataya sa Panginoon, he obeyed God's word. At ano nangyari, mga kapatid? The Bible says,
Sabi ng Bible in Genesis 26 verse 5, "Because that Abraham obeyed my voice, says the Lord, and kept my charge, my commandment, my statute, and my laws," pinagpala niya si Abraham. At dahil naniwala siya sa Panginoon, sabi ng Bible, He counted it to him for righteousness. Praise God. So, obedience pala natin sa Panginoon will, di ba, si Abraham is the father of faith. So tayo po we are in the faith dispensation of faith na mayroon, faith and obedience na mayroon si Abraham. Dapat mayroon po tayo nito sa atin. Next po, Israel's obedience. Yung Israelite people doon sa Egypt, ano po yung makikita niyo po diyan? Doorpost, di po ba? Mayroong hamba, yung doorpost, hamba. Nilalagyan nila ng dugo. Naglalagay sila ng dugo, ay papasok yung angel of death, papatayin yung panganay na anak nilang lalaki. So dahil yung Israelites ay nagkaroon ng pananampalataya sa instruction at salita ng Panginoon, tapos obey. Naglagay sila ang obedience nila diyan is naglagay sila ng blood. So nang dumating ang angel of death, yung bahay na may doorpost, ang mga bahay, ang family na nag-obey, sumunod, naniwala at sumunod sa instruction ng Panginoon, hindi pinasok ng angel of death. So ano kaya mangyayari if the Israelite people is sinabi lang, naniniwala naman kami na may isang Diyos, naniniwala naman kami kay Yahweh, naniniwala naman kami, pero sabi ko nga, verbal words lang, through mind lang, we are one God believer, naniniwala kami sa isang Diyos, pero hindi sila nag-obey, walang obedience, so hindi sila naglagay ng dugo. Anong mangyayari? Di po ba? Sabi ng Word of God, the angel of death papasok doon sa bahay, papatayin yung panganay na anak na lalaki, batang lalaki. So, obedience from God's Word is, it brings salvation pa rin, mga kapatid. Saving faith mga kapatid, is a continuous relationship and a way of life. Continuous relationship with God. So, yung pananampalataya na nagliligtas po is a continuous relationship with God sa isang mananampalataya, kagaya natin. And it should be a way of life natin. And when we, kung meron tayong continuous relationship sa Panginoon, dapat ang relationship po na yan is nag-grow. Nag-grow po dapat yon. Kasi sabi ng Biblia in Romans chapter 1 verse 17, "For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith." Ibig sabihin, from level 1 of faith, level 2, mayroong level po ang paglilingkod natin sa Panginoon eh. So, dapat ang ating lakad sa Panginoon, ang ating salvation sa ating Panginoon, it should be continuous. Hindi siya nag-i-start doon lang sa baptism in Jesus' name, receiving of the Holy Ghost, tapos na. Tayo po ng mga mananampalataya, nag-repent, baptize in Jesus' name, receive the Holy Ghost, should continue living in holiness, living in faith, continuously having a relationship with our Lord. At dapat yung relationship po na yan ay nag-grow from faith to faith. Amen? Praise God. So dapat po, tayo po na nandito ngayon at kasama namin online, praise God. You should have a personal relationship with God. Dapat nag-grow po tayo from faith to faith. Praise God. Kasi, kung hindi tayo nag-grow, sabi ng Biblia in Romans chapter 11 verse 22 sa dulo, "If thou continue in His goodness," may experience mo ang goodness ng Panginoon. Pero otherwise, sabi ng Biblia, thou also shall be cut off. So pag hindi daw tayo nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, hindi tayo nag-obey, hindi tayo nananampalataya sa Panginoon sa kanyang mga pangako at sa kanyang mga salita, hindi natin may experience ang kanyang kabutihan sa buhay natin, ang mga miracles ng Panginoon sa buhay natin, many other blessings ng Panginoon. Pag hindi tayo nagpatuloy sa Panginoon, the Bible says tayo po ay puputulin. We shall be cut off. Ibig sabihin, yung blessings ng Panginoon na dapat para sa atin, yung mga miracles, mga signs, mga wonders, at mga maraming bagay na magaganda, pwedeng hindi natin ma-experience because we do not have a personal relationship sa ating Panginoon. 1 Timothy chapter 4 verse 16,
The Bible says, take heed unto thyself. Ibig sabihin, bantayan niyo po ang inyong sarili, mga kapatid. And unto the doctrine, continue in them. So tayo po na mga believer, bantayan natin ang ating mga sarili and unto the doctrine, and unto the apostles' doctrine na natutunan po natin, na nalaman natin. Sabi ng Bible, continue in them, magpatuloy kayo doon sa inyong natutunan. For in doing this, thou shalt both save yourself and them that hear thee. In other words, pag tayo po ay iningatan at binantayan natin ating sarili, nag-iingat po tayo, the way we talk, the way we do things sa ating lakad sa Panginoon, at tayo po ay ini-apply po natin yung doctrine, apostolic doctrine, at tayo po ay nagpapatuloy at tayo po ay nag-share ng ating natutunan sa Panginoon. The Bible says, it shall both save ourselves, tayo po ay maliligtas, at the same time yung makikinig sa atin. Amen. Praise God. So, in eternal sense, mga kapatid, yung salvation po is still in the future. Amen. I believe na if you are being born again, you are saved. Pero sabi nga natin kanina, di po ba hindi siya save, always save. Hindi siya ganon. Hindi siya, pag ligtas ka na nga forever. Meron pong di ba? Merong ganong ibang Baptist po yata, no? Kasi may nakausap ako Baptist. Sabi niya, ligtas na ako eh. Ligtas na daw siya, pero hindi maganda yung niya. Kaya sabi ko, parang may question sa mind ko. Kung ligtas ka na, ba't ganon? Ba't ganyan? Ba't hindi tama ito? Pero, biblically speaking, mga kapatid, yung salvation talaga natin dapat iniingatan natin, mini-maintain natin mula ng time na naligtas ka hanggang pagdating natin yung Panginoon. So, yung salvation natin is still in the future. To inherit eternal life, we must live continually by faith, which means walking in obedience and living in holiness. Yan. So, continue po dapat yun, hindi tayo tumigil. Siguro, bless yung taong bagong serve lang sa Panginoon, bagong convert lang, bagong lakad lang sa Panginoon, at biglang dumating ang Panginoon, di po ba? Napaka-bless siguro ng tao niya. Pero tayo po na nauna. Ang tingin ko po dito, ang pinakamatagal sa atin, Sister Tata at si Brother Jovi. Ito yung mga elders po natin na matagal na naglilingkod sa Panginoon. Pero kung matagal po na po tayo tapos napagod tayo, yung salvation natin nasayang lang. Yung mga sacrifices, sayang lang po. Pero pag nagpatuloy tayo, the Bible says, if we continually in faith, walking in obedience, at living in holiness, mini-maintain po natin ang salvation natin sa Panginoon. So sa atin at sa mga nagsisik po sa ating Panginoon, yung mga nagsisik for salvation, nagsisik ng help sa Panginoon, we need to believe in the Lord Jesus Christ by obeying Acts 2:38. Ano po ba yung Acts 2:38? Acts 2:38 says, ang short po dyan is repentance, baptism in Jesus' name for the remission of sins, and receiving the gift of the Holy Spirit. Yung obedience po dito sa Acts 2:38, it leads to salvation ng isang tao. Siguro I believe lahat po dito baptized na in Jesus name, no? Lahat naman na. Baka meron pa dun sa dulo, lahat po I believe dito sa church, lahat po ay na-obey na yung Acts 2:38. Pero mga kapatid, recap lang. Obeying Acts 2:38, hindi siya salvation by works. Hindi siya salvation dahil sa ating pinagtrabahuan, or not works of man. Hindi siya gawa ng tao. Hindi
Hindi siya dahil sa ating effort. But it is the works of God that accomplish salvation in us. It is the work of God. Diyos pa rin ang gumagalaw. Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan na na-accomplish or na-experience natin sa ating sarili. Right? So yun po yung Acts 38. So, we either allow God to work in us. So, kung gusto nating gumalaw or gusto natin ma-experience ang Panginoon sa ating buhay, sino dito ang naka-experience na-experience yun ng Diyos sa inyong buhay? I believe iba-iba yung dealing ng Panginoon sa atin, di ba? Sa lahat po tayo na mayroon ng sariling experience sa Panginoon, meron na po, ano? Dapat po, if you are a believer of Jesus Christ, dapat mayroon kang sariling testimony, mayroon kang sariling encounter sa ating Panginoon. Praise God. Kasi because if we allow God to move in our life, dapat mayroong faith at mayroong obedience. May pananampalataya sa kanyang salita and obedience dun sa kanyang salita. Pag kung kasama yung dalawang factor na yun, mga kapatid, mayroon siyang a person will going to experience the move of God in their lives. Pero kung wala nito, walang imbis na faith, imbis na pananampalataya, mayroon siyang doubt, mayroon siyang unbelief, or mayroon siyang disobedience, or ayaw niyang sumunod. Ang tao na yan is refusing the blessings of God, is refusing the move of God in his life. Pag may ginawa ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid, if we have faith and obedience, surely God will move in our lives. Pag gumalaw ang Diyos sa ating buhay, sabi nga ng Bible din po, something great, something good is about to happen in our lives. So, ang gusto po natin, di po ba, is gumagalaw or na-experience natin ang glory, ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Question, kung mayroon akong faith, pero hindi ako nag-o-obey, may experience po ba natin ang paggalaw ng Panginoon sa buhay natin? Pwede po bang mangyayari po ba yun? No, di po ba? Kasi meron kang faith, pero faith without work is dead. Parang ang faith mo is mababaw lang. So, walang pagsunod, walang response, walang action. So, kulang. Question ulit. Wala akong faith, pero gusto kong mag-obey. Hindi po ba yun? Halimbawa, nagpapabaptize sila dyan. Alam ba, basita ako dito. May nagpapabaptize. Pati yung crush ko nagpapabaptize. Pabaptize din ako. Pero di naman ako niniwala dyan sa... Sa tingin nyo, yung working power of God para iligtas yung tao na yon ay gagana or mag-move sa buhay ng tao na yon? Hindi po ba? It is because, sabi nga kanina, our faith and obedience ay magkasama po yan. Magkasama po. So, pag kulang ang isa or totally wala, invalid or void or kahit magpabaptize ka ng 10 beses pero wala kang faith, useless lang. So, yun po. Siguro, kung meron tayong bisita siguro po, so, marami akong nakikitang gano'n, nagpabaptize lang, parang gusto lang sumubay, pero wala na sa church. Pero I thank God. Yung nandito sa church ngayon na nakikita ko at nakasama natin online are those people that have faith at mayroong obedience sa salita ng Panginoon. Dahil nagpapatuloy po tayo, patuloy tayong nagsiserve, patuloy tayong lumalakad na may kabanalan sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So, yung attempt po natin, yung attempt ng isang tao to receive the blessings, yung paggalaw or yung pag-move ng Panginoon sa bawat buhay natin, yung mga benefits na sabi ng Bible na para sa atin, para sa kanyang mga pinili, para sa church, yung mga bagay na ito hindi natin ma-avail without the grace of God. It is because of the grace of God, mga kapatid. Hallelujah. And confession of Jesus, yung pag-confess, yung verbal assent, yung verbal declaration that Jesus as Lord and belief in the resurrection lead to salvation, mga kapatid. Sabi ng Bible in Romans 10:10, for with the heart man believeth unto righteousness, and with mouth confession is made unto salvation. Yung confession ng isang tao, it leads to salvation when his heart believe in God.
Nandun pa rin yung factor na faith or pananampalataya plus yung yung confession or yung action. Praise the Lord. Sabi ng Bible, sabi ng ating Panginoon in Luke chapter 6 verse 46, "Why you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say?" So, yung confession lang na Lord, mahal kita, Lord, I will serve you, pero hindi mo ginagawa, hindi nakikita, parang hindi nagsisync. Ibig sabihin yung sinasabi ng isang tao, pero hindi nakikita sa gawa, hindi nag-harmonize, hindi nagsisync. Questionable po yun. So, our confession, yung confession is dapat from the heart, lumalabas sa bibig, at pumapasa sa mind, at lumalabas through our action. So if you say that you want to be a disciple of Jesus Christ at hindi mo ginagawa ang ginagawa ng mga disciples, then you are not doing the things na sinasabi ng Panginoon. In summary, tapos na po ako. In summary, mga kapatid, sa ating simple topic lang po ito. In summary sa ating pinag-usapan, tama po ba walang saving faith na word sa Bible? Yung sa King James wala, no? Grace lang, di ba? Walang saving faith. Sabi ni David Bernard, kasi libro to ni David Bernard ginamit lang niya yung term na saving faith dito sa topic, dito sa book niya, dito sa pinag-aaralan natin. It is because faith can be many things to many people. Kasi pag sinabing faith lang, sa isip ng maraming tao, iba-iba. Iba-iba yung inisip. Alam nila, faith lang, paniniwala, okay na. Yung mga Trinitarian, naniniwala ako, okay na. Sa mga apostolic, may faith plus may obedience. May faith, may response. May faith, may action. Iba-iba. So, ginawa niya, saving faith, para para ma-emphasize na yung, kagaya na pinag-aaralan natin, ang faith na nagliligtas, dapat mayroon siyang tawag dito, yung saving faith na yon is mayroon siyang it includes understanding and includes action. So yun po yung gusto niyang i-emphasize na word na saving faith, mga kapatid. Praise the Lord. So in summary, faith, nasa Bible faith, di po ba? Faith is the way. Yung faith ay yun po yung paraan natin, mga kapatid, in which the grace of God ay na-apply natin sa buhay natin. Di ba? Yung awa ng Diyos ay, sabi ng Bible kanina, sabi ng verse, sabi ng babasahin natin mamaya, bago tayo mag-worship, it is because of the grace of God, di ba? It is because of the grace of God and through faith in the Lord Jesus Christ. Yung grace at awa ng Diyos na yan, na para sa atin, na a-apply natin yan pag ginamitan natin siya ng saving faith or pananampalataya sa Panginoon. Without that saving faith, hindi natin ma-avail yung grace ng Panginoon sa buhay natin. So if somebody wants to be saved, lalo sa mga bisita, you need to have that saving faith para ma-apply ang awa at awa, tabag at grace ng Panginoon sa buhay natin. Pero it takes somebody kagaya sa atin na i-share yung grace ng Panginoon. Kasi pag hindi nila alam yon at hindi nila naintindihan yung grace ng Panginoon, yung ginawa ng Diyos na nag-over siya ng salvation, hindi nila ma-receive yun because hindi nila narinig at hindi nagkaroon ng faith, hindi sila nagkaroon ng pananampalataya for that. Kaya sabi ng Bible, faith cometh by hearing and hearing of the Word of God. So dapat yung mga sinisharan po natin, mga tao sa labas, alam nila na namatay si Jesus Christ. Pero hanggang doon lang, hindi nila ma-apply sa buhay. It takes faith. Kailangan gumamit ng isang instrument called faith para ma-avail po yun. It is the means or it is the way by which we submit and surrender to God. We obey His word and allow Him to perform His saving work in us. Praise God. Tayo po na mga believer, na mga nagpapatuloy sa Panginoon, mga kapatid, we need also this kind of faith.
kailangan po natin ang ganitong pananampalataya because God is continue working in our lives. Di po ba yung bagong convert, hindi na, halimbawa, mahilig magmura. Meron tayong kapatid na nagkwento sa akin, sabi, Brother Mar, pag napapamura daw siya. Tapos nagigilty. Sabi ko, manghingi ka ng patawad sa Panginoon. Repent. And God is faithful and just to forgive our sins, di po ba? Pero shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. So sabi ko, ask God na tulungan kang hindi ka na magmura. Natitrigger yung pagmumura once may something nagti-trigger. Pero yung salvation natin is continuous. So tayo po ng mga nananampalataya, iba matagal na, iba 5 years, 10 years, 15 years, 30 years, 50 years sa Panginoon. God is still performing His saving works in us. Hindi pa tayo totally saved. Hindi pa tayo totally saved because nandito pa tayo sa mundo. Ang malalaman, masasabi natin that we are totally saved. Ang salvation natin ay nakuha na natin once we are nandun na tayo sa taas. Nandun na tayo sa langit kasama ang Panginoon. So, let us allow God, let us have this faith na gamitin natin mga kapatid to surrender to God at sa Kanyang salita at i-allow natin through the Holy Spirit, through the Holy Ghost in our lives to perform His saving works in us. Yan. Saving faith, summarize ko lang bago tayo mag-worship. Saving faith, una, is the acceptance of the gospel of Jesus Christ as the only way of salvation. Sa time natin ngayon, this is the only way. The gospel of Jesus Christ, the death, burial, the resurrection of Jesus Christ na dapat ma-apply sa buhay natin is the only way of our salvation in our time. So, wala nang iba. Based dun sa, maliban na lang pag sinabi ng ating Panginoon na gusto siyang ligtas. Pero, as far as the Bible is concerned, this is the only way to salvation. And number 2, obedience to the gospel or the application yung ng mabuting balita sa buhay natin. So kung hindi yan mangyari sa buhay ng isang tao, sa isang Kristiyano, walang pagliligtas ang mangyayari sa buhay niya. Saving faith simply means faith that brings salvation. Yun po. Yung saving faith na yan, pinakamababaw na explanation lang in summary, it simply means faith that brings salvation. Saving faith is basically life-altering or life-changing. Pag yung faith na yan ay ginamit mo para makuha yung grace ng Panginoon para iligtas ang buhay natin, I believe, from the Word of God, it will change the life of a person. It is a life-altering and life-changing faith. It changes who you are. It changes who we are. Amen. So, and I want you to open your Bible in Ephesians chapter 2, verse 8. Sabi ng Bible, "For by grace you are saved through faith." Dahil sa awa ng Panginoon, dahil sa other translation, ang meaning ng grace is the graciousness of God or the favor of God. Dahil sa graciousness, dahil sa favor ng ating Panginoon, nagkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, which is the saving faith. At yung saving faith na yan is our tool or our way para ma-apply ang grace ng ating Panginoon sa buhay natin. And it is the gift of God. Praise God. Alam niyo po ba mga kapatid, yung saving faith na yan, yung saving faith na pinag-aaralan natin ngayong gabi is useless. Alam niyo po bang useless yan? Null and void. Hindi siya effective. Hindi siya gagana. Hindi siya life-changing. Hindi siya life-altering. Hindi siya magiging blessing sa atin without the grace of God. Amen. Without the grace of God, useless po yung faith natin. Kasi mayroon nga tayong pang-avail ng mga, kaso wala namang grace. Paano yun? Pero kung dahil may grace at mayroon tayong faith, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Because of the grace of God. Yung grace of God, sabi ng Amplified Version ng Bible, it means God's remarkable compassion and favor drawing you to Christ. That you have been saved, actually delivered from judgment and given eternal life through faith. Dahil pala yan sa compassion ng ating Panginoon.
Kung hindi dahil sa love, ang compassion is a deeper ang compassion is a deeper love. Hindi mo siya ma-explain eh. Dahil sa love at compassion ng Panginoon sa atin, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Yung kaligtasan na yan na ma-acquire natin through faith, sabi ng amplified version, you have been saved or actually delivered from judgment and given eternal life. So, without the grace of God, tayong lahat po ay paparusahan, judgment, tayong lahat po ay walang pag-asa. Pero because of the grace of God, because of the remarkable compassion of God sa ating buhay, mga kapatid, yung judgment at yung parusa na yon, pwede nating ma-avoid, pwede nating maiwasan. At magkakaroon pa tayo ng eternal life sa ating Panginoon because of His grace towards us. Amen. So, we thank you, Lord, for your grace tonight, God. Thank you for giving us the understanding, God, that faith faith that works includes mental assent, verbal assent, but also it includes our hearts, Lord. Our trust, our confidence, our obedience, and our commitment to you, Panginoon. But all of this, Panginoon, is useless. Lahat po ng mga bagay na yun, even we have faith that saves, is useless without your grace, without your compassion towards us. Thank you, God, tonight, God. Salamat, Panginoon, for giving us the understanding, God, that it is because of your mercy and grace. Kaya nandito po kami. So tonight, Panginoon, as we worship you in this place,